Palamig, palamig, palamig. So mga kawasak, kakalabas lang natin. Today is Friday and medyo makulimlim doon pero mainit dito sa lugar na to. And I don't know if hanggang ano oras tayo, pero parang prepared ko hanggang gabi guys, you know, hanggang gabi. Tapos doon tayo mag-i-standby sa SM. So yun mga kawasak, welcome again sa ating YouTube channel. At itong ating video naman ay for ano lang, sharing lang ng mga pinaggagawa natin habang biyahe. Pero hindi ako nag-tutorial kung paano makikita kasi hindi ko din alam kung paano. Alam ko pero hindi ako para doon sa palakihan ng kita, ano, kasi napakatamad ko talagang pumunta ng Manila, no. So yan mga kawasak, mag-online muna ako and naka-off ang auto accept natin. Yung online. So ngayon is pupunta muna ako doon kasi sa labas sa apartment guys, doon sa malilim is mayroon ng mga nakapark na sasakyan sa kabilang side naman, which is magiging double parking. So may hirapan na yung mga papasok doon sa loob ng kalsada na yon, kantuhan kasi siya mismo. So may hirapan na sila. Kaya hindi na ako nag-antay sa bahay ng booking, no, at lumabas na agad ako. At doon na lang tayo tatambay sa tropa natin sa JCJ Motopart, no, sa Thai Parts pala, JCJ Thai Parts. Doon na lang ako tatambay kasi malapit lang yun dito sa apartment ko. At yun, doon ako mag-aantay ng booking. Kung wala doon, siguro 30 minutes to 1 hour is rolling tayo papuntang bayan, puntang SM, no. So naka-off ang auto accept para makapamili tayo ng Cavite lang. So ngayon natin tatry kung okay ba yung Cavite to Cavite. Pero hindi pati ito yung yung nasa isip kong susubukan ko yung Cavite to Cavite. Ang gagawin ko kasi doon is 6 AM or 7 AM, ganun, basta 6 hanggang hapon, hanggang gabi. So kung Cavite lang naman is hindi naman ganun ka-hassle na magtagal tayo ng ganung oras, mahabang oras sa kalsada guys. Kasi nga nandito lang naman tayo, pwede tayong huminto anytime, anywhere na maluag, no? Unlike sa Manila na hindi ka talaga makakahinto basta-basta, hindi ka makakapag-park kung saan-saan. Unlike dito sa Cavite, sa probinsya is medyo malawak. Ang pinakamaganda doon kasi ay madami ako alam dito, ano, unlike sa Manila, nakakunti lang yung kaalaman ko doon kung saan ba yung pwede ko pag-istambayan, kung saan ba yung pwede kong puntahan, pagtambayan, pagtigilan, pagparkingan, ganon. Eh dito sa Cavite is madami akong alam kasi 'di ba naglalamove ako dati. Doon ako nakatuklas ng maraming tambayan, pahingahan ng mga drivers, no, sa ganong paraan nung naglalamove ako, at nakatukoy ako ng mga iba pang mga kalsada na pwede nating shortcutan. Ito kasing Grab guys is kahit hindi nyo sundin yung map, kung may alam kayong shortcut is pwede nyong yun na yung daanan nyo kahit hindi nyo nasundin yung Google Map, no, kasi mag-reroute naman yan if ever na lumiko kayo sa hindi niya itinuturo, ano, bibigyan ng bagong daan. So lang mga kawasak, so balikan ko kayo kapag may booking na tayo, no. Hindi tayo maglalayo, dito lang tayo, Dasma, Imus, Bacoor, 13, Gentry. So dyan lang tayo iikot, no. Sana magkaroon tayo ng booking agad at makapagsimula na. Yun lang yung pinakamahirap sa una, yung unang booking, no, pag nandito ka sa Cavite. Kasi kung nasa Metro Manila ka naman is basic yung mga booking guys. So mga kawasak, may booking na tayo, no, papunta ng Imus City, Cavite. So yun, dito lang din ang pick up guys, malapit, 1 kilometer away lang. And then papunta siya ng Imus at magkano to? 277. So hindi na masama, ano. So doon na tayo mamimili kung mga pasaan papunta ba yung ibang pasahero, kung magkakaroon tayo doon ng another booking, no. Yan lang mga kawasak. Anong oras na ako nag- ay kalahating oras, hindi, 20 minutes lang pala. 20 minutes lang ako napatambay doon. Noon na pinasukan ako guys papuntang Metro Manila, 900 plus. Hindi ko na kinuha. So trip ko talaga dito lang, ano, testing natin, ano. Anong oras tayo lumabas? 10:30 ng tanghali. Tapos di ko alam kung anong oras ako mamaya, pero try ko hanggang gabi kung makakarami ba. Kasi balita ko dyan sa SM is okay naman daw ang biyahe dyan sa SM. Kasi madami ako guys nakakausap na mga driver dyan sa SM Dasma eh. So dyan lang daw sila, dito lang sa Cavite. Okay naman daw ang kita, nakakabayad sila ng kotse. So subukan din natin. Ang hirap lang kasi sa akin guys is masyado akong napapagod pag Manila kasi. So kailangan ko lang talaga ay mahabang oras na ilaan sa kalsada para kumita ng mas maganda.
diba? So sa gabi naman, napakatipid na naman ng sasakyan natin pag gabi kasi yung aircon natin mahina na lang. Unlike kapag ngayon tanghali, kaya tirik na tirik yung araw, yung aircon natin ay talagang level 3, tapos yung thermostat natin is mataas, no? Kaya nagkakaganon, nagkakaano sa gasolina, medyo nagkakakonsumo ng konti sa gas kapag tanghaling tapat. Hindi ko na alam mga pinagsasabi ko eh. First booking! Hangover pa ako. Hindi naman hangover. Tapos yung hangover ko, kaya ng umaga masakit ulo ko, diba? Kahapon nga ay umuwi tayo ng... Hindi tayo masyadong nagpagabi kasi nga may pupuntahan tayong birthday yan. At kagabi yon, so nagpunta akong birthday yan. And yun, nalasing si Kawasak. Pero nagmotor lang ako doon guys. Malapit lang naman yun sa amin. Ayoko magkotse kasi baka mamaya makasabit pa tayo pag tayo lasing. Kapag kasi nakamotor, madali mo lang makokontrol kasi malapit lang naman yun sa amin. Madaling alam mo yung sikot-sikot, tapos pag gagarahe ka, bubuksan mo ng gate, isang side lang ng gate, no? Tapos yun na yun, makakapasok ka na pag nakamotor. Unlike kapag ka nakakotse, bababa ka pa ng kotse, tapos bubuksan mo pa yung isang buong gate, papasok ka pa, sasarado mo ng isang buong gate ulit, di ba? Napaka-hassle. Kaya madalas talaga or lagi nakamotor lang ako kapag yung maganda naman yung panahon, hindi umuulan. Pag umuulan lang talaga, napipilitan ako magkotse. Kasi biruin mo naman, magkano din naman ang gas ng kotse? Ang mahal-mahal. Ang lakas niya sa gas, kung compare mo sa motor. Pero pagka nakamotor ka, is 100 mo. Ilang araw na yun sa'yo, no? So mga Kawasak, nakakaisa pa lang tayo. Bakit nawala yung ko? Yung grab ko. Nakakaisa pa lang tayo, pero naiihi na tayo. Nawala yung ko. Mabagal na internet. Kaysa pa lang tayo guys, pero naiihina ako agad. Nagkaroon na ng map. Nawala yung map ko kanina oh. Nagblanko yung grab. Nagano pala, mabagal lang pala guys, no? So ngayon, ako nga ay naiihi. May nakita tayo kaninang Shell. At iihi muna ako dun guys. Pero naka-online tayo ha, para in case na may pumasok na booking ay ayos na, makukuha natin guys. Kailangan mo kasing minsan sipatin kung may kung may darating ba Sa mga Kawasak, first booking 277 pesos. At wala pa tayong kasunod, no? Hindi pa nagpa-pop up ulit yung ating Grab the Driver app, no? So sana saka tayo pasukan pag nakaihi tayo, no? Para wala tayong problems. Problem solved na. So yan lang talaga yung aking kalaban talaga sa biyahe lalo ngayon, medyo makulimlim, malamig guys, is talagang ihi. Lagi ako naiihi. Yun lang ang aking bukod tanging kalaban sa biyahe. Diba sa Apple naman, sa pagbablog natin, lagi kong pinoproblema ay yung aking pag-ihi. Kasi maya talaga ako umiihi, no? Pero ilang ihi lang naman, siguro mga 5 ihi. Yan, sa gabi na ulit ang ihi ko nyan guys. Kunyari, lumabas ako ng alas 8, ihi ako. Tapos bago magsakay alas 8, ihi, isang pasahero, ihi, padalawang pasahero, ihi, patatlo, ihi. Tapos yun, siguro sa paapat na ganyan is hindi na ako may ihi guys. Ito pala sayang, hindi ako Ang natandaan ko kasi itong Shell meron palang gasolinahan dun. Mas malapit sana Pero by the way, dito na. Ito nung panahon na madaling araw pa ako umalis, is talaga itong Shell na to ang tigilan ko. Pag wala pa akong booking, dyan ako umiihi, dyan ako nag-aantay ng booking. So ngayon, kaya natatandaan ko to kung saan to nakapesto. At kung saan ang CR nila, alam ko na din. So mga Kawasak, binigyan tayo ni sir ng pagkain, diba, waffle, meet famous waffle. Belgian waffles guys. Tapos tinulungan ko siyang magkarga ng nung kanyang pinamili. Sa hypermarket ko siya na guys na pick up. Kaya na grocery siya, may patay pala sa kanila Na grocery siya, tapos doon ko siya pinick up sa may hypermarket. Tapos ang dami niyang dala. Sabi ko, ano ba yan? Ang dami-daming dala. Tapos ang lapit lang naman, 100 plus lang something. Tapos tinulungan ko nga siya. Tapos pagbaba ko, ang kanyang pair ay 141. Tapos binigyan niya ako 200 guys. Tapos humingi na lang ng 20. Diba, napaka soya. So ganun kabait,
no? Siyempre tinulungan natin na mag-isa lang siya eh. Nakakaawa naman kapag pinagkarga ko siya mag-isa eh. Tayo naman, ang lakas-lakas naman natin. Di naman tayo madamot sa tulong kasi konting buhat lang yan eh. Kasi may ibigay man o wala is okay lang naman. Pero siyempre mag-expect tayo ng extra tip para doon, para sa extra effort na ibinigay nating mga driver, no? Para paglingkuran yung ating mga passenger. Yan. Tapos binigyan niya tayo 141 lang. Tapos binigyan niya ako ng 200. Nagpasukli na lang siya ng 20. O, diba? Ayos na. Yan guys, patras tayo ng malayo at masikip dun eh. Hindi ka naman to sa ulo. Yung pinasukan kong itong subdivision. Kaya pag ganun ang ginagawa ko guys, kapag di ko sa ulo yung subdivision, kung saan ako dumaan, dun din ako lalabas talaga. Hindi ako nag-aano ng ibang way. Hindi ako umiikot kunyari. Pero pag minsan naman, pagka maluag naman ang kalsada, hindi naman katulad nito ang sikip-sikip. Pag maluwag yung kalsada, zinuzoom ko lang yung map ko kung may daan ba sa ganito paikot, yung ganyan, no? So meron naman. Pero ito kasi is nakakalito. Eh ang tanda ko kung saan ako pumasok at kung saan ako lumabas. So ngayon ay wala pa tayong guys, wala pa tayong booking ulit ha. So hanap lang ako ng matatambayan ko para kainin tong binigay ni Sir na waffle kasi alas 12 na din naman, no? So kumain ako kanina bago umalis ha. Oh, naka 395. Bali, ano ba yung kanina? Binayad niya ay 180, 40 pesos. O may 40 pesos tayo na tip, 395 plus 40. Pagpalagay mo ng 400 o 440 na tayo. Dalawang booking pa lang yan. So, nandito pa tayo sa Imus. Hanap lang ako ng aking magarahehan. Tapos kainin ko lang tong binigay sa ating waffle. O kaya kahit mamaya na, kapag pinasukan tayong booking, mamaya ko na to kakainin. Ganun lang. Alright mga kawasak, di ko alam kung nasaan ako sa... Ay, Dasmariñas pa pala to. Nandito tayo ngayon sa Salawag mga kawasak. So, di ko alam kung... Ngayon lang ako nakapunta dito ha, sa Salawag na to. At ito daw ay papuntang Paliparan. Tapos, hindi ko alam kung pasaan ng Bacoor. Yung doon daw Bacoor, tapos ito Paliparan. So hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mag-waste muna ako guys, no? Kasi hindi ko alam kung nasaan ako. Ganun ako. Pagka hindi ko alam guys kung nasaan ako is nagwe-waste ako. Hinahanap ko kung nasaan ba ako guys, no? Yun, Aguinaldo Highway. Ay, malayo. Tapos pag bumalik ako sa Salitran, ayun, Pasong Buhaya, Imus City, ang hari. Sige, pwede na. So yun mga kawasak, may pumasok. Hello po. Tumawag siya pero pinatay niya din, no? So ngayon guys, may may passenger na. Pupuntahan lang natin, no? Hindi na tayo natuloy sa SM Mag-SM pa sana tayo. SM Dasma, doon tayo magtatambay. Pero siguro mamaya after nyan, diretso tayo doon. Tapos ang mga kukunin nating biyahe is papuntang Dasma, no? Papunta tong Imus ulit eh. So guys, ito ay Dasmariñas pa rin sa may Salawag. So pick upin ko lang to, mamaya na lang ulit. So yan, ibaba ko na sila guys. Tapos may kasunod tayong booking, no? So pipick upin lang natin 1.4 kilometers from here. Sayang guys, wala pa tayong booking. Magpapatay ako ng apps kasi pinapadiretso pa nila kasi sarado pa yung pupuntahan nila. So pinapadiretso pa nila, magdadagdag na lang daw sila. Tapos sabi ko, sorry po kasi may na-accept na akong booking. Kasi before ako makadating dito, siguro parang 2 kilometers pa lang is pinasukan na agad ako ng booking. Nakasunod nila, no? So yun, sabi ko sa kanila, ma'am, ano na lang po, hindi po pwede kasi may kasunod na akong booking. After nun, kailangan ko na pong puntahan yon, no? Kasi nakamapa na yan kasi, kita ng passenger natin kung nasaan na ba tayo, ano? Kaya hindi pwede yung ganun kapag may kasunod na. Okay lang sana kung wala akong kasunod, pwede ako magpatay ng apps para hindi pasukan, tapos idiretso ko sila kung saan nila gusto. Pero pagka may booking na, nakakahiya naman dun sa Burger King Vermosa. Nakakahiya naman dun sa kasunod nating pasahero, no? So lang mga kawasak, nandito na ako sa nasa Imus na naman ako. Nandito na ako sa may Vermosa, dito sa may Imus guys, sa may Daang Hari. So may pipikapin tayo dito sa Burger King dito. Nasa na ba yun? Burger King, where are you? Ayun, kita ko na. So lang, mamaya na lang mga kawasak.
So yun, nandito tayo sa Imus ulit sa Bukandala, malapit doon sa pinag-drop off natin nung isang araw guys, no. So wala pa ulit ang booking, kabababa lang nila. So meron na tayong kitang 1,000 pesos, 5 booking. So parang mas maganda dito guys, kasi parang kaya nating i-hit yung incentives ni Grab, no. Kasi yung incentive ni Grabs incentives ni Grab ay ito kapag naka 165 kang ride, naka 165 na booking sa isang buwan is 165 times 1.5. Di ba? Edi yun yung incentive mo. Tapos kapag naka 290 ka na passenger sa isang buwan, meron kang 5 pesos times 5, 290 times 5 pesos. So yun yung incentives mo. Pero pagka naka 375 ka, ay meron kang 10 pesos. Kumbaga 375 times 10 equals 3,750. Meron kang 3,750 pagka naka 375 kang ride sa isang buwan guys, no. Ganong kalupit ang Grab. Tapos ngayon, di ko alam kung paano nangyayari yung incentives. Yung incentives na 200, di ko alam, parang kailangan natin mag-stay ng online for 4 hours hanggang sa matapos yung hanggang sa matapos yung niya, anong tawag yung progress niya, kasi 4 hours yun start na 6 AM hanggang 10 AM, tapos 4 AM 6 AM hanggang 10:01 AM, tapos ang sunod nun ay 4 PM hanggang 8:01 PM. So 4 hours ulit sa hapon, 4 hours sa umaga sa hapon. Hindi ko lang alam kung kapag ka nakuha mo na yung 200 sa umaga, pwede ka ulit sa hapon makakuha ng 200, no. Kahapon nakahit ako ng 3 rides doon. 3 rides lang naman yung kailangan, pero hindi ko nakuha yung incentives, no. So siguro kailangan kong online for the whole 4 hours siguro para makuha yung 200 pesos. So ewan ko, bahala na mamaya. So testingin natin yun. Hindi tayo mag-offline kapag nag-start na yung ating incentive, no, kasi 4 o'clock ulit 4 o'clock ako makakapasok dun so tatry natin, kasi kung pwede yung umaga at saka hapon is malaking bagay, kasi 400 pesos din yun, no. So ilang booking mo din yun. Sa akin siguro 2-3 booking ko din yun na medyo malayo ng konti. So yun, wala pa akong booking guys. So saktong saradong 1,000 yung kita natin, 5 bookings ngayon. So, hindi ko alam kung makakamagkano pa ako. So gusto ko nang pumunta ng Dasma sa may mga kawasak, sa may SM. So doon tayo maglalagay. Ang gagawin ko, magbaback and forth ako, hahatid, susundo, ganon, hahatid, tapos balik ulit ako kung wala akong booking, tapos hatid, balik ulit, kasi hindi naman lugi. Ito mo kahapon, no, pag ganun tayo, pero hindi naman tayo nalugi. Hindi man tayo nalugi sa gasolina, kahit na kunyari 130 lang yung pamasahe sa ganong kilometro na tatakbuhin, hindi ka naman lugi guys, kasi gabi naman. Tapos mahina pa yung aircon mo kasi nga madilim na, hindi na siya ganong kainit, no. Pwede ka nang maghina ng aircon. Ay, so yun mga kawasak, 7:49 ng gabi. Isang oras tayo sa labas, no. So wala, ang hina. Pero okay naman, no. So ilang oras ba tayo nawala? 10, 30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almost 9 hours. O nga, 9 hours mahigit guys. So kumita tayo ng 1,679. Pakita ko, yan, no. 1,679 guys. So possible yung ko dyan, yung gas ko, kasi 2 bars lang yung nabawas, is mostly lang yan siguro mga 400. So bali may 1,2 pa tayo. Hindi ako magagas ngayon, bukas na ako magagas, kasi bukas ay magpapa-maintenance tayo ng sasakyan mga kawasak. And then ayun lang. Pa-maintenance tayo bukas ng sasakyan, kaya hindi na muna ako magpapagas. Bukas na lang ako magpapagas, tapos diretso biyahe siguro ako. Alas 10 pa naman So ewan ko. Pag magbiyahe siguro ako maaga hanggang alas 10, dito lang tayo sa Cavite, tapos saka ako dumiretso doon sa Mitsubishi dito sa may Imus, Cavite guys. So lang mga kawasak, pauwi na din ako at nag-aantay-antay lang kung may maisabay ako. Well, tulad dati, nag-outro na tayo pero may naisakay pa tayong isa. Tapos ngayon, di ko alam kung may masasakay ako. Antayin ko lang mag alas 8, sakto. And then, hanggang dito lang mga kawasak. So, yun lang nating kinita dito sa Cavite. So, 10 na kasi ako nag-umpisa. So, hindi ko alam. Kasi ang maganda kasi kung Cavite to Cavite, targetin mo din yung mga estudyante sa umaga na papasok at saka mga trabahador. Kasi
kanina, tanghali na ako lumabas, alas 10 na. Syempre sayang din naman yung, kung sana makatatlong booking ka man na, makadalawa. O diba? E di maganda yun sa umaga. So yun. So next time guys, siguro sa Sabado ay agahan ko. Hindi ko alam kung agahan ko Sabado. Oo nga, pwede naman. Agahan ko sa Sabado kung meron tayong makukuhang booking, mga 6 or 7. And try natin kung makakamagkano tayo. Ano. Sila mga kawasak, ride safe always and peace out.